Bumaba ang tingin ni Melford sa lubad sa kanyang mga kamay, puno ng malamig na pawis at takot ang kanyang mga mata. Isang manipis na hibla lamang ng buhok ang nananatiling buo ng eksakto sa gitna. Ibig sabihin, ang isa ay talagang handa ng maputol anumang sandali. Kung hindi dahil sa payo na ibinigay ni Prince Colin, iniisip ni Mepher na maaaring magkamali ng eksakto sa ilalim ng candelabra na ito. Kasalukuyang nakaupo ang unang Prinsipe Randall. Bumigay ang mga paa ni Melford habang iniisip kung ano ang maaaring maging kahihinatnan ng lahat ng ito para sa kanya. Ngunit paano malalaman ni Prince Collis ang tungkol sa pagtalikod ng lubad ay nakaupo sa isang marangyang upuan na may ganap na kalmadong hitsura. Siya naman, iniisip din niya si Melford. Isang malaking karangalan para sa kanya ang umupo sa tabi ng hari, ngunit tinanggihan niya ito upang suriin ang kanyang babala. Napakabait niyang karakter. Siya, sa partikular, ay nauunawaan na kung minsan ay mas mahusay na maunawaan hindi para sa agarang mga benepisyo, ngunit mag-isip para sa hinaharap. Ngunit bakit gagamitin ng pamilya Brighton ang kanilang mga kabalyero para i-frame siya? Lalo na sa presyong ito. Si Colin ay maingat na tumitingin sa kanyang kapatid sa ama na si Blanche. Siya ay nag-iisip madalas sa malayo. Hindi niya alam ang kanyang lugar, sabi ni Blanche. Isang kalbong ngunit may balbas na entertainer ang humarap sa audience. Sige, bumaba ka na please. Hindi pa tapos. Ngayon ay makikita mo ang highlight ng aming programa. Samantalang nagsalita si Blanche, nakakadiri na gusto mo ng samuka. Siya ay may ganitong kaawa-awa, kasuklam-suklam na maruming dugo. Tinitingnan niya kung ano ang iniisip niya. Habang naririnig ni Colin ang mga salitang ito, lumingon ang mga manonood sa direksyon ni Blanche. Tinitigan ng hari ang kanyang pangalawang anak. Napahawak si Collie sa kanyang mukha at napabuntong hininga ng mabigat na nakakaawa at maduming dugo. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, ngunit maaaring kailanganin kita sa isang punto. Iniisip niya sa sarili niya. Tanong ng hari kay Celes, matagal ka bang madisgrasya? Iniisip ang hari na, sa pamamagitan ng paraan, ay nagpapanatili ng pinaka-impassive expression sa kanyang mukha. Itinago ng Reyna ang kanyang mukha gamit ang isang pamaypay. Ilang beses ba kitang babalaan? Ngumisi ang Reyna at pumili sa kanyang pamaypay. Naguguluhan siya sa ekspresyon ng mukha ng anak. Mukhang wala siyang pakialam sa nangyari kanina. Biglang napagtanto ng Reyna na sinadya ito ni Blanche, ngunit bakit malapit sa hari? Masiglang nagbubulungan ang pamilya na nasa malapit. Ang pangalawang prinsipe ay ganap na hindi naangkop. Napapano siya sa kanyang mga sinasabi at sa harap pa talaga ni King Remain? Kailangan nating ihinto ang pagsuporta sa batang ito. Kung si Ellen Manisil ang nasa likod ni Prinsipe Colin, marahil ay makatuwirang ituring siyang isang karapat-dapat na kalaban para sa korona. Hindi ko na kaya. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Tapos na ang palabas. Una, si Prinsipe Randall ay hindi naapektuhan ng kalunos-lunos na insidente, at si Haring Remain ay hindi nagpakita ng anumang partikular na reaksyon sa pagsabog ng plan case. Pinag-aaralan ni Colin ang nangyari. Masyadong tahimik si Queen Celes para sa isang lalaki na nag-utos sa isang tao na subukang i-frame up si Melford. Siguro hindi siya ang may gawa ng lahat. Ang isa pang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ay bumalik kay Ian. Naglalaro siya ng chess kasama ang kanyang kapatid noon, at may usapan sila tungkol sa nangyari sa Kairos. Tinanong siya ng kapatid ni Lian kung plano ba talaga ito ang pag-atake ng terorista sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ay sumagot siya na wala siyang maisip na ibang paliwanag at hiniling sa kanyang kapatid na magbigay ng sarili niyang paliwanag. Tumawa siya at sinabing napaka nakakatawa kung ibunyag niya ang tusong pekane ng isang tao sa isang casual na pag-uusap. Pagkatapos ay nagpa siya silang tumaya sa kawastuhan ng kanilang mga hula at tumawa ng mahabang panahon. Naaalala kung sino ang may utang kanino. Magkano batay sa mga resulta ng lahat ng nakaraang mga hindi pagkakaunawaan ng ganitong uri. Sa isang punto, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid kung ano ang sa tingin niya ay kainahinala tungkol sa kasong ito. Lahat ng tungkol sa kanya ay tila nasa ibabaw. Ang kriminal ay malapit ng mahuli dahil sa pananakit sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga saloobin ni Lian, pabalik sa kasalukuyan mula sa pagkamatay ng pangalawang pinakamaimpluwensyang oligarch ng Kairos, ay higit sa lahat ay makikinabang. Ang una ay si Rena Brizen at may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng kalakalan sa Kairos. At tinanong ni Colin si Yen kung anong mahahalagang negosyo. Ang may posibilidad na minahan ng brilyante ang imperyo ng kalakalan ng Poloon.
Ang sagot ay, mabuti kung mawala ang Paul Loon at ang angka ng Brighton at Imperyo ang kukuha sa negosyo ng diamante. Lahat ay napakalohikal, napakatalino. Pinupuri ni Renault Collin ang scoundrel. Gusto ko lang iligtas si Melford para makita kung saang direksyon ng sitwasyon, pero ngayon babayaran ako sa pagliligtas sa buhay niya. Hiniling ni Colin kay Yen na kanselahin ang lahat ng kanyang mga plano para sa natitirang bahagi ng araw. Siya ay lubos na naguguluhan. Karamihan sa mga lokal na maharlika ay nasa plan ball. Ang prinsipe ay nagpapanggap na ang mga salitang narinig niya kamakailan ay nakabigla sa kanya sa kaibuturan. Kaya hindi siya makakadalaw sa ball. Gabi na, unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng palasyo ng hari. 2 tasa ng tsaa sa mesa. Sa isang pulang sofa sa isang mesa nakaupo ang hari sa isang eleganteng puting uniforme. Malalim at malalim ang iniisip niya. Ano ang nangyayari sa paligid niya? Naalala ni Haring Remain ang sinabi ni Elon na mawawala ang lahat sa hari kung mananatili siyang isang bantay at walang gagawin kahit ano. At naglabas ng mga kasuklem-suklam na salita tungkol sa kaawa-awang maruming dugo ni Cal Lian sa tabi ng naghihingalong ina ng ikatlong prinsipe. Habang nakahiga siya sa kanyang higaan ng kamatayan, kumapit siya ng mahigpit sa braso ni Haring Remain at nagmakaawa sa kanya na alagaan ang kanilang anak. Biglang pumasok ang Chamberlain sa pintuan. Ibinalita niya ang pagdating ni Reyna Celes. Pumasok siya sa hall at huminto sa mesa. Inanunsyo ng katulong na magdadala siya ng tsaa at sinimulang linisin ang mga tasa na nasa mesa. May nakapunta na ba dito? Tanong ni Celes. Hindi niya alam ang pagpupulong ng hari sa oras na ito. Hindi na kailangan ng tsaa, sabi ni Haring Remain. Malapit na siyang mawala. Nagulat ang Reyna sa mga salitang ito. Nagpatuloy ang hari na parang walang nangyari. Kaya si Celes, sa pagkabigla ng hari at nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya dito. Gusto niyang pag-usapan ang nangyari ngayong araw. Paano kung ang Brighton family ang mag-shoulder ng responsibilidad para sa kanya? Pinandilitan ng Reyna ang asawa. Paano kung mabunyag ang tinatago niya? Nangangahulugan ito na ang pangunahing bagay para sa kanya ay ang posisyon ni Blanche. Nagmumuni-muni ang hari, ngunit si Celis ay mayabang pa rin gaya ng dati. Paalala niya sa sarili niya, nag-acute face. Sinabi ng Reyna na talagang nasiyahan siya sa pagtatanghal ngayon, at iminumungkahi niya na gantimpalaan ng hari ang Paul Loon na nag-organisa nito sa ilang paraan. Kung sasabihin mo na ang ibig sabihin nito ay may gusto ka, sabi ni Haring Remain, bakit hindi natin siya bigyan ng eksklusibong karapatan ng Brighton upang mag-supply ng mga kabayo sa korte ng hari at magpatakbo ng mga kwadra? Napangiti ang mukha niya. Natigilan ang hari sa mga salitang handa ba siyang makipaghiwalay sa gayong mahahalagang pag-aari? Ito ay eksakto, tulad ng sinabi ni Elon, naalala ni Haring Remain ang isang pag-uusap na naganap ilang dosenang minuto ang nakalipas. Nagbabala ang lalaki na hindi hihiwalay si Celis sa opisina ng Royal Guard dahil sa insidente. Hindi pa rin siya masyadong desperado. Masyadong malaki ang mapa na ito, ngunit mag-aalok pa rin ito ng disenteng kabayaran. Pinayuhan din ni Ellen ang hari na magpanggap na alam niya ang binabalak ng kanyang asawa. Iniisip ng hari kung si Ellen mismo ang nag-isip ng lahat ng ito. O si Cal Lian ba ang nagmungkahi nito sa kanya para sa ball ngayong gabi? Sabi niya sasama ko sa Grandly Plant. Napabuntong hininga si Celes. Lumiwanag sa tuwa. Magiging masaya siya, sabi niya. Kagabi, magkasamang pumasok sa palasyo ang kanyang kamahalang, Haring Remain at ang ikalawang prinsipeng si Blanche. Kaming dalawa lang bilang reward sa maayos na performance. Nakatanggap si Colo ng mga eksklusibong karapatan na pamahalaan ang mga royal stables at bigyan sila ng mga kabayo. Alam ng bawat isa na ito ay resulta ng isang kasunduan sa pagitan ni Haring Remain at Celes. Pagkatapos ng kalokohang planong iyon, pumalakpak ang mga maharlika at courtier. Ngunit hindi maganda ang kanilang mga iniisip. Ang naiisip lang ay ang mga sakripisyo pamilyang Brighton. At ang handang gawin kung ano ang mga tanim na bumubulusok kahapon na hindi pa mapaparusahan. Nangangahulugan ito na si Celis ay magsisimulang makita si Cal Lian bilang isang banta. Mukhang dumating na ang oras sa mga kaalyado ng reassessor. Well, Salome, si Baron sa harap ng makatutuhanang bundok ng mga gift boxes. Nagtanong si Yen kay Prince Colin kung ano ang dapat kong gawin sa lahat. Tanong nito habang ang prinsipe ay sumasalamin sa pagtingin sa mga kahon. Ang katotohanan na ang impluwensya ni Blanche at Blyton at pagkatunaw na hindi maaaring hindi magalak. Hindi ko gusto ang sinumang handang lumipat ng panig anumang sandali.
Sinabi niya sa kanyang kasambahay na ipadala ang lahat ng mga kahon maliban sa 2 ipinadala ni Paul noon at ng asosasyon. Hinihiling din niya kay Yen na suriin ang mga nagpadala ng ilang higit pang mga kahon. Natuklasan niyang galing din pala ang mga ito kay Baron Pelone. Ano ba ito? Tanong nito sa prinsipe. Isang kahangahangang kwintas na may palawit sa anyo ng isang malaking pulang ruby. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ay para sa kabayo. Hindi niya maaaring ipadala ito para sa akin, Collie, na naguguluhan. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong niya kay Yen. Sumagot siya na nagtanong si Melford tungkol sa kanyang mga kagustuhan, at sinabi niya na labis na pinahahalagahan ng prinsipe si Raven. Kahanga-hanga lang. Paghangang sabi ni Colleen, nakuha ng aking Raven ang isang kwintas na pangarap lang ng kanyang amo. Naiintindihan ako ni Colulian. Ang takot ay sinusubukang patunayan ang mga intensyon ng prinsipe. Kung tinanggap ang regalo, malamang na magpadala ang Colleen ng isa pa para pasalamatan ka sa pagligtas sa iyong buhay. Alam ba, Colleen, kung ano ang tunay na presyo ng buhay mo, dahil hindi ka makakawala sa mga alahas dito? Hiniling niya kay Yen na tanungin ang kumpanya ng kalakalan ni Paul noon para sa presyo ng kwintas. Pagkatapos nito, dapat kong sabihin na nagustuhan ito ng prinsipe at gusto niya itong bilhin imbes na kunin lamang ito. Gustong bilhin ito ng prinsipe. Hindi maintindihan ni Ian kung ano ang ginagawa ni Colleen, bagamat ayon sa kanya. Ito ay magiging isang kawili-wiling gawain, syempre, sabi ng prinsipe, ngunit ang pangunahing premyo para sa pangunahing interes ng huling araw ay bibigyan niya ng isa pa. Regalo, itinuro niya ang isang kakaibang lila na bulaklak, ang mga talulot nito ay may mga ngipin. Tiningnan ni Ian ang label na nakakabit sa palayok at sinabing ito ay regalo mula sa Association of Magicians. Alam ni Colleen na ang mga salamangkero ay mga connoisseurs ng kagandahan, kaya nagtataka siya kung ano ang naging sanhi ng pagpili ng gayong kakaibang bulaklak. Gayunpaman, mabilis na nakahanap ng paliwanag para sa misteryong ito. Kung naniniwala ka sa nakalakip na paglalarawan pagkatapos ng kamatayan, ang halaman ay nagkakalat ng poste at kumikinang sa dilim, at ang ilang mga tao ay gusto ang tanawin tulad ng impyerno. At napagtanto ni Colleen na magagamit niya ang bulaklak na ito para sa isang bagay. Lumiwanag ang kanyang mga mata nang tanungin kung dapat bang ibalik ang Reg Along ito sa asosasyon. Hiniling niya na panatilihin ito ang prinsipe ay talagang may magandang ideya. Kinaumagahan sa tea party, hindi niya sinasadyang natapon ang tea kay Colleen. Mabilis na tumakbo si Yen papunta sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at nagtanong na may takot sa kanyang mga mata. Kung ang prinsipe ay napaso, si Colleen na nagsasabing ayos lang siya, ngunit ang tsaa ay natapon kung saan-saan. Maging ang teapot ay kahit papaano ay nagutos sa mga kasambahay na mabilis na linisin ang mga silid ng prinsipe. Ang nakabaligtad na tasa ay nakalatag sa tabi ng pangit na bulaklak, ang laman nito. Tumalsik sa kanya, natatakot si Yen na ang mahalagang regalo ay magdusa mula sa gayong walang ingat na pag-uugali, ngunit tiniyak ng prinsipe na walang mangyayaring napakalubha dito. Pinahihintulutan ng bulaklak ang pagdududa sa tsaa. Napagpasyahan ni Colleen na walang lason sa inumin. Hiniling niya na iwanan ang halaman sa kanyang silid dahil nagustuhan na niya ito dito sa loob. 2 mangangabayo ang mabagal na sumakay sa desyerto na Night Square ng Kairos Colleen. Nagpasalamat siya kay Elon sa paglalaan ng oras para sa lakad na ito sa kabila ng kanyang abalang schedule. Sumagot ang salamangkero na hindi niya kayang tanggihan ng prinsipe, ang kanyang kahangahangang estudyante. Bukod dito, isinapanganib niya ang kanyang buhay sa partikular na kaso na ito. Masayang ngumiti si Colleen, at napansin ni Ellen na mukhang mas masaya ang prinsipe ngayon kaysa sa palasyo. Ipinahayag ng prinsipe na matagal na niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Pagkaraan ay naguluhan si Collie. Iniisip niya sa sarili niya na dapat siyang maging mas maingat sa kanyang mga salita. Muntik pa lang niyang sabihin, na first time pa lang niyang lumabas ng palasyo bilang Colleen, kalimutan niyang hiram lang ang katawan na gamit niya. Sumabat si Ellen kung sigurado ka bang nakuha mo ang pahintulot ng hari para sa paglalakbay na ito? Nakangiting tanong ni Ellen. Sagot ng prinsipe, dapat ay mabasa na ni King Remain ang kanyang petisyon sa anumang minuto. Mukhang hindi naman nagulat ang dalaga sa pagiging masungit ng prinsipe. Sinabi niya sa kanya na siya rin ay may kinalaman sa kanyang hitsura sa mga prinsipe. Naalala ni Colleen ang pagmumukha ni Ian nang himukin niya si Raven na tumakbo at sumigaw na babalik siya sa madaling araw. Desperado niyang ipinaalala sa kanya na ang deal ay ginawa bago ang hating gabi.
"This is my student," nakangiting sabi ni Ellen. Tumugon si Colleen na karangalan niya ito pagkaraan ng mga palitan ng mga magagadang kaganapan. Nagtanong ang guro kung maayos bang naiinom ni Colleen ang mga antidote. Ngumiti siya at sinabing ininom niya ito ngayon at nagsimulang bumuti ang pakiramdam kaysa dati hanggang sa punto kung saan ang lason ay nagsimulang magpanik. Ang mga piraso ng katanungan ay magdadagdag kapag ang lason ay kumain ng sakit. Ano ba talaga? Ito ay ipinahiwatig ng bulaklak na may ngipin na ipinakita ng Association of Magicians. Nakita namin na namatay pa rin ito. Ang kanyang talino ay lumabas. Nagsisimula na akong isipin na hindi mo ako kailangan. Nakangiting sabi pabiro ni Elon. Sumagot ang prinsipe na hindi ito totoo. Wala man lang siyang magagawa kung hindi dahil sa interesanteng regalo na ipinadala ng salamangkero. Huminto at sinabi ng salamangkero na iiwan niya ang prinsipe sa intersection na ito. Iniisip niya na dapat niyang samahan ang kanyang estudyante. Ngunit kung naramdaman ng mag-aaral na dapat siyang pumunta ng mag-isa, hayaan siyang gawin ang nararapat. Itinaas ni Colleen ang kanyang talukbong at nakangiting sinabi, "Alam kong maiintindihan mo." Sumagot si Ellen na ang pangunahing asosasyon ay malapit sa Tainan Case Street. Mahahanap siya ng prinsipe doon kapag tapos na siya sa kanyang negosyo. Sumagot si Colleen na tatawag siya doon at bumabati ng good luck sa kanyang sarili at sa salamangkero. Ang mga karakter ay pumunta sa iba't ibang direksyon. Ang martilyo ay dumapo sa palihan na may nakakabinging kalansing. Isang maskuladong panday ang gumagawa ng ilang uri ng sandata. Ito ay nagiging malinaw na ito ay isang punyal. Naaaninag dito ang mga pulang mata ni Callian. Gusto siya ng prinsipe. Makontento siya sa kanila hanggang sa ang mga armas na ginawa ayon sa kanyang espesyal na utos ay handa na ngayon. Ito ay nananatiling gawin ang huling bagay. Kumuha ng impormasyon ay nag-set up ng isang spy network sa buong kontinente. Pinapayagan ka nitong makakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ibang mga bansa. Ngunit ang mga especially iya ay hindi lamang nangongolekta ng data. Ang bawat isa sa mga taong ito, ang mga tao ay sinanay sa loob ng maraming taon sa pinakamasusing paraan bilang isang elite assassin at ang mga taong lumikha ng network na ito ng mga killer ay walang iba kundi ang ama ni Callian na si King Remain, si Blanche at si Collie sa kanyang sarili. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, syempre, mukhang tense ang nakahod na mukha ng prinsipe. Inakay niya si Raven sa isang makipot na kalye kasunod ang dalawang lalaki na tila magkaibigan na nolising sa isang lugar na magkahawak kamay. Nakikita namin ang isang palatandaan na may isang ibon na nakaupo sa isang sanga. Ito ang tagadala ng bird shop na pinangalanang Nail Shaolian. Alam ni Colleen kung gaano kadelikadong mga lihim ang maaaring wakasan niya. Siya mismo ang nagsanay sa kanila. May isa pang panganib sa pagtawag sa mga takip. Nakahod ang mukha niya kaya hindi nakita ng dalawang lasing ang mukha niya. Isa na siyang prinsipe ng Kairos. Kung nalaman ng mga assassin ng sekreto na malapit siya sa kanilang base of operations, sinubukan nilang i-hostage siya. O mas masahol pa, ang itim na buhok at pulang mata ay mukhang masyadong kainahinala. Kaya mas mabuting itago sila ni Collie sa mga tagalabas. Siya ay pumasok sa tindahan at ang kampana na nakasabit sa pintuan ay nagpahayag ng kanyang pagdating. Ang tindahan ay napuno ng tunog ng mga ibon na umaawit at tumatawag, at ang mga ibon ay nagpapakpak ng kanilang mga pakpak ng malakas. Ang lugar ay mas malaki kaysa sa naisip ni Collie. Kailangan mo ba ng kalapati? Isang lalaking naka-gray ang nakasuot sa kanya. Ang sabi ng prinsipe ay hindi. Ang mga ibong ito ay hindi pa nagigising. Sabi ng vendor na humarap sa customer. Isang monika ng kumikinang sa mga mata ng lalaki. Tingnan mo kung gaano sila inaantok. Pinagpatuloy niya, iminumungkahi ni Colleen na maaaring pagod ang mga ibon kung bumalik sila mula sa mahabang paglipad. Nagpapahinga lang yata sila ngayon. Pagkarinig ng mga salitang ito, tumigas ang tindera. Inilayo niya ang mukha kay Colleen ng tahimik. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Sumagot ang prinsipe na gusto niyang pakainin ang mga ibon. Ang seller ay sabi na dumating siya sa tamang address. Ang problema ay, sinabi niya na ang lalaki ay naghagis ng isang matalim na nakamamanghang pag-atake. Sinusubukang tamaan si Collie sa lalamunan. Gayunpaman, hindi nakuha ng kutsilyo ang target nito. Ilang sentimetro lang ang layo mula sa leeg ng ikatlong prinsipe na hindi pa ako nakakapagbenta ng mga ibon kamakailan. Siya ay nagtatapos. "Wala pa akong ibinebenta nitong mga nakaraang araw," sabi ng tindero na may hawak na makintab na kutsilyo. Tiningnan siya ni Colleen mula sa likod ng talem ng sandata.
Alam na alam niya na hindi ito isang ordinaryong manlalaban. At sa katawan ni Callian ay walang paraan upang makitungo sa kanya upang i-defuse ang sitwasyon. Sumang-ayon ang prinsipe sa mga salita ng kalaban. Wala ka pang ibinebentang ibon dahil ngayon ka lang nakarating sa kaharian, sabi niya, sabay ngiti, dapat. Naunawaan na ang mga interlocutors ay gumagamit ng isang espesyal na verbal cipher. Dito, ang salitang ibon ay nangangahulugang especially iya at ang feed ay nangangahulugang pagtagas ng informasyon. Itinatago ng mga lihim na ahente ang kanilang hitsura kahit sa kanilang mga kasamahan. Sa kasong ito, ang kabiguan ng isa ay nagbibigay daan sa iyo upang maiwasang ibunyag ang natitirang bahagi ng network. Sa madaling salita, kaninong ibon? O baka walang mabibigo kahit na gamitin ni Colleen ang pangalan ng kanyang ama para ipakilala ang aking sarili bilang isang sekreto at especially iya. Isa ako sa Nebulous Bird Collies, sabi ng nagbebenta ng ibon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang monocle sa gulat. Dahan-daang inalis ng prinsipe ang kutsilyo sa kanyang mukha. Tila si Colleen ay naging kauna-unahang prinsipe ng Kairos na nag-espya sa kanyang sariling kaharian sa tulong ng isang lihim na ahente. Kinindatan niya ang nagtitinda at sinabing gusto niya ng pagkain. Kalalabas lang ng batang ibon sa pugad. 2 secretions ang papunta sa kung saan. May mga katok at pops. Sinusundan ni Callian ang tindero sa may arko at paakyat sa hagdan. Pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang lagusan na tila sikreto kay Colleen. Isang bagong kakilala ang nagsabi sa prinsipe na dahil narito siya hindi pa ganun katagal, ang kanilang pagkikita ng madalas at nang suggest siya na tawagin siyang White Hawk, ang huli ay walang pag-aalinlangan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang pulang swan bilang tugon, nakatingin ng kaunti sa prinsipe. Nangako ang kausap na maaalala ang maliwanag na palayaw na ito, the door creaks open at ang prinsipe at ang kanyang gabay ay pumasok sa isang uri ng silid-aklatan. Kaya anong uri ng pagkain ang kailangan mo? Ang lihim na ahente ay humihingi ng isang item at ilang impormasyon sa pagtawag ng mga tugon. Sinabi ni White Hawk na kailangan mong magbayad ng 8 florins para sa paunang bayad na ito, ngunit hindi niya alam kung anong impormasyon ang kailangan ko. Walang hangganan ang pagtataka ni Callian. Tila sa kanya ay sinusubukan nilang malito siya sa kalokohang ito. Tinatanggal ng kausap ang kanyang mga pagdududa na nagsasabi na mayroon silang karaniwang taripa. Isang item, isang piraso ng impormasyon. Ang iyong pagkain. Ang nagbebenta ng ibon ay naglalagay ng petaka at isang papel na scroll na nakatali ng manipis na laso sa mesa. Bumungad si Colleen. Ang huli ay tumingin dito at nag-iisip na nagtatanong kung ang isa ay sigurado na ito ang tamang lugar. Tumugon ang user na ito lamang ang umaangkop sa tinukoy na paglalarawan. Iniisip ng prinsipe ang kanyang bagong kakilala para sa kanyang tulong. Sabi niya sa kanya, ibinahagi si Collie at huminto sandali, hindi ito ang pinakaligtas na lugar. Pinaikit ng mga secret agent ang kanyang mga mata. Iyan ay sigurado. Si Colleen at sumagot, ngunit si White Hawk. Hindi malamang na mayroong mas mapanganib kaysa sa pagtawag mo kay Collie. Nakasakay sa kabayo ang nagmamaneho hanggang sa tulay sa harap nito. Nakatayo ang 100 tao na nakasuot ng damit ng mga monghe. Anong ginagawa nila dito sa gitna ng gabi? Nagtataka ang prinsipe. Ayon sa mapa na kakatanggap lang niya, dapat ay tumitawid siya sa tulay na ito. Well, dapat niyang subukang gawin ito ng tahimik nang hindi nakakaakit ng pansin sa palagay niya. Ngunit walang sino man ang magpapahintulot kay Collie na pumasa. Hinaharangan nila ang kanyang daan sa pinakamahigpit na paraan. Ang prinsipe ay natural na nagpapahayag ng kanyang sama ng loob tungkol dito. Humihingi sila ng tawad sa kanya. Si Collie at natutunan na dito at ngayon ang mga patay ay pagpunta sa kanilang huling paglalakbay, at ito ay kinakailangan upang maghintay lamang ng kaunti upang hindi makagambala sa kanila. Napansin ni Callian na ang magagandang tampok ay lumulutang sa ilog na sa gitna nito ay mga kandilang nakasindi. Ito ay isang seremonya ng Polem. Napagtanto niyang pumayag siyang maghintay na nakakagambala sa mga patay sa kanilang huling paglalakbay. Ganap na imoral, ang madla, salamat sa prinsipe sa desisyong ito. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang ritual ng pagsasabi ng kabutihan sa mga patay. Paliwanag ng lalaki sa pagbuntong hininga. Naniniwala ang mga rehiyon na ang kanilang mga kaluluwa ay umalis sa ating mundo sa mga pulang bulaklak na lumulutang sa ilog, dumadaan sa ilalim ng mga tulay at naglalaho sa malabo na distansya sa Secretia sa tinubo ang bayan ni Callian.
Kaugalian na palamutihan ang mga libingan ng mga bulaklak ng isang lokal na halaman, na ang mga talulot ay malumanay. Nanginginig sa hangin at mukhang hindi kapanipaniwalang nakakaantig sa paglubog ng araw. Sa mga sinag nito, lumilitaw ang mga ito na lila. Ang pagbabago ng kulay ay nagpapaalala sa iyo na ang mga buhay at ang mga patay tulad ng araw at gabi ay walang hanggan na hiwalay sa isa't isa. Ang ritual na ito ay nagpapahintulot sa mga secret iyan na matugunan ang kanilang pagkawala at hayaan ang kanilang mga mahal sa buhay magpakailanman. Ang mga kumikinang na tampok ay lumulutang sa tabi ng ilog sa ilalim ng tulay. Ito ay isang napakaganda at hindi kapanipaniwalang nakakaantig na tanawin. Maingat na tinitingnan ang kanyang kapatid sa malayo. Naglagay ba siya ng bulaklak sa ibabaw ng kanyang libingan o nakagamit ba siya ng Arc's Tempest kanina? Ang mga pulang mata ni Callian ay kumikinang, na sinasalamin ang liwanag ng mga kandilang nakalutang sa ilog. Isa lang akong naliligaw na kaluluwa na naligaw ng landas. Sa tingin niya ay isa sa mga monghe. Salamat kay Colleen sa kanyang pasensya at paggalang sa mga patay. Maaari ka nang pumunta, Ginoo. Dagdag pa niya, nawala sa pag-iisip ang prinsipe. Kung ano man ang nangyari kanina, ako na ngayon ang ikatlong prinsipe ng Kairos. Sa tingin niya ay madaling sumakay sa iyong mga patay, sabi niya, sa taong bamaling sa kanya nawa ang kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Ang ibang lalaki ay matamang nakatingin kay Collis mula sa ilalim ng kanyang hood. Sumakay siya sa kanyang kabayo at mabilis na tumawid sa tulay. Inaalagaan siya ng monghe. Hoy, gamulong tayo. Naririnig mo ba yon? Walang reaksyon ang tanong sa kanya ng isa niyang kasama. Anong problema mo? Tumatawag kay Collie at binalik ang taong ito isang kakilakilabot ngunit napakahusay na itaas ang larawan. Siya ay nakatayo sa ibabaw ng isang namamatay na kaaway. Naputol ang isang kamay niya, ngunit patuloy niyang nilalabanan ang isa pa hanggang sa huling sandali. Ang panununog ng Supreme Commander ng Vulcan, sinabi niyang tatandaan ko ang iyong katapangan. Ang prinsipe ng Secretia sa kasalukuyan. Mukhang mabait siyang tao, sabi niya. Binabantayan ang umaatres na kabalyero.